hulaan niya rin ang ika-112 na po na uupo na ang pangalan niya ay Petrus Romanus. At siya raw magiging last po bago ang katapusan ng at ang binabanggit na Peter the Roman ay ito ay si Pope Francis na elected na pang 112 na po sa Roman Catholic Church. Pope Leo IV, ang huling papa, ayon kay St. Malakay. Ano ang sinasabi ng Biblia? Pilipinas, tumanda na. At isang kakaibang salita ang unang sinabi ni Pope Leo XIV. Yan. Napansin nyo ba? Sa 70 Adventist, sa YouTube channel na Sa Iyong Araw, kung saan tinatalakay umano yung hula ni St. Malakay na nauna nating sinagot mga kapatid. Yung sinabing hula na yan ay hindi yan kinikilala ng simbahang Katoliko na opisyal na hula dahil yung prophecy only attributed to St. Malakay, ngunit isang forgery. Forgery prophecy, hindi opisyal na aral ng simbahang Katoliko, pero ginagamit sa mga anti-Katoliko na pananakot. Ngayon, asa na yung sinabi nilang Petrus Romanus na ang katuparan sa ika-112 daw na Papa si Pope Francis? Pagkatapos, darating na ang katapusan ng mundo. Ngayon, na napili si Pope Leo XIV, anong sabi? Si Pope Leo XIV na naman ang huling Santo Papa. Ilan kayang huling Santo Papa para nila? At hindi lang yan. Ang banat nila na ang sa 70 Adventist, ang Papa ang katuparan daw sa Pahayag 13:18. Dito'y may karunungan, ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang na hayop sapagkat siyang bilang ng isang tao at ang kanyang bilang ay 600 at 66. So, mapansin ninyo ang sinabi na ang may karunungan, ano daw? May karunungan, lilinawin natin, karunungan ha, hindi kamangmangan. Pansinin ninyo, ang tinatalakay na magiging Petrus Romanus, asan na yung Petrus Romanus din yung huling Santo Papa, pagkatapos nitong huling Santo Papa ay magwawakas na ang mundo. At ang tinatalakay na huling Santo Papa, si Pope Francis. Pero, merong bagong napiling Santo Papa. Abay, biglang kumambyo. Si Pope Leo na naman ang huling Santo Papa. At hulaan niya rin ang ika-112 na po na uupo na ang pangalan niya ay Petrus Romanus. At siya raw magiging last po bago ang katapusan ng mundo. At ang binabanggit na Peter the Roman ay ito ay si Pope Francis na elected na pang 112 na po sa Roman Catholic Church. Pope Leo IV, ang huling papa, ayon kay St. Malakay. Ano ang sinasabi ng Biblia? Pilipinas, tumanda na. At isang kakaibang salita ang unang sinabi ni Pope Leo XIV. Mose, di ba? Sa hula-hula nila, si Pope Francis ang huling papa. Pero nang na-elect na si Pope Leo na naman ang magiging huling papa. Una, di tayo magtaka. Bakit? Si Ellen Goldwhite na founder ng Seventh-day Adventist na unang tinatalakay mismo ng pastor ng Seventh-day Adventist, si Pastor Cesar Dizon. At nasa aklat nila, Cebuano ang pagkasulat, ngunit tinatagalog ni Pastor Cesar Dizon, kung saan isa sa mga piking propeta, isa sa mga bulaang propeta, nasa kanilang aklat, si Ellen Goldwhite. Pakinggan ninyo si Pastor Cesar Dizon ng Seventh-day Adventist. Dito sa libro ni Ellen White na Ang Dakong Away o The Great Controversy, sa Cebuano itong pagkasabi. Gitagna kini ni Jesus sa kasayuran ng isyu bahin sa tagna sa nahimong labing dako nga pagsuta alang kanila sa katapusan mga adlaw. O manggula ang daghang mga bakakon nga manalagna, false prophets, o magapasalaang sa kadaghanan, Matthew 24:11, alang sa dugang nga pagpasanto.
gihatag sa Dios ini nga mga pulong ngadto kang Juan nga hinigugma dili ninyo tuuhan ang tanang espiritu apan sulayi ninyo ang mga espiritu kung iya ba kini sa Dios kay daghang bakakon nga manalagna namang manungha sa kalibutan. Unuan 4:1 hinuon lakip na si Ellen White. Alright, i-translate natin sa Tagalog ha. Hinulaan dito ni Kristo Jesus sa kalaman tungkol sa bagay ito sa kanyang hula na pagsabi na ito ay isa sa pinakamalaking dapat alamin na sa huling mga araw magsilabas ang mga bulaang mga propeta at kanilang linlangin ang karamihan. Matthew 24:11 para sa karagdagan ng pagpapaunawa o pagpapaintindi. Binigay ng Diyos sa kay Juan ang mga salitang ito na hinigugma, na iniibig. Huwag ninyong paniwalaan ang lahat ng espiritu, kundi subukin ninyo ang mga espiritu. Ito ba ay sa Diyos? Sapagkat maraming mga bulaang mga propita na magsipaglabas sa sanglibutan ito. Unuan 4:1. Kalakip niya ni si Ellen White. No, see? Binasa yan ni Pastor Cesar Dizon ng Seventh-day Adventist na maraming mga bulaang propeta na magsilatawan. Ano daw? Kalakip na si Ellen White. Yung si Ellen White ay founder ng Seventh-day Adventist. Nasa aklat nila na ang Cebuano, dakong away ang pamagat, the Great Controversy, yun ang pinopromote nitong sa iyong araw channel, mga kapatid. Na kung balikan natin, palpak talaga ang hula. Imagine, balikan natin ang hula. Ang hula nila na si Pope Francis ang Petros Romanos at siya ang huling papa. Balikan natin. Pero, binago. Si Pope Leo na naman ang huling papa. O kaya, itanong ninyo sa sarili, ilang huli na papa ang ipakilala nitong Seventh-day Adventist? At hinulaan niya rin ang ika-112 na pope na uupo na ang pangalan niya ay Petros Romanos. At siya raw magiging last pope bago ang katapusan ng mundo. At ang binabanggit na Peter the Roman ay ito ay si Pope Francis na elected na pang 112 na pope sa Roman Catholic Church. Pope Leo IV, ang huling papa. Ayon kay St. Malakay, ano ang sinasabi ng Biblia? Pilipinas, tumanda na. At isang kakaibang salita ang unang sinabi ni Pope Leo XIV. Okay, so may request din dito na nabasa ko. Atin mo nang ipakita, mga kapatid, ang request diri. Sana daw, ito, mabasa natin. Galing kay Gilmar Macarandan. Happy Lord's Day. Sana matalakay mo ito. Happy Lord's Day, Bro Windel. Sana matalakay mo ito. Rome will lose the faith and become the seat of the Antichrist. Message of the Blessed Mary at La Salette, France in 1846. Si Gilmar Macarandal, sabi niya matalakay, Bro Windel, Rome will lose the faith and become the seat of Antichrist. Message of the Virgin Mary at La Salette, France, 1846. Si Efrain Odtuhan sa Lapu-Lapu City. George Cabrera at Gilmar Macarandan. Okay. So, ngayon mga kapatid, atin ang pinakita sa inyo yung palpak na prediction ng hula ng Seventh-day Adventist. Pero alam niyo ba na noon pa man, grabe talaga ang banat nila sa Santo Papa ng Simbahang Katoliko.
ang Santo Papa ng Simbahang Katoliko, kung di man tinatakot sa tinatawag na yung huling Santo Papa, eto, batay daw, huling Santo Papa, batay daw sa prophecy ni Saint Malakay. Malakay Morger. Siya ang kinikilala ng Roman Catholic Church na kauna-unahang saint na kinanonize ng Roman Catholic. Ngunit higit pa sa santo ang pagkakakilanlan sa kanya ng Iglesia Katoliko dahil naniniwala sila na siya daw ay isang propeta dahil halos 80% ng kanyang mga hula daw ay nagkatotoo. At ang nakakagulat nito, Ngayon ang lilinawin natin mga kapatid, lilinawin natin. Yung sinabi na higit pa sa santo dahil siya kinikilala na propeta, kahit kailan, bungay lang yan sa maling akala ng Seventh-day Adventist. Dahil wala pong opisyal na aral ang Simbahang Katoliko na si Saint Malakay ay kinikilalang propeta. At wala ding opisyal na aral ang Simbahang Katoliko na yung pinagbatayan ng Seventh-day Adventist na prophecy attributed to Saint Malakay ay opisyal na prophecy, kundi malinaw ang panindigan at tinatalakay na ng Catholic apologists na ang naturang prophecy attributed to Saint Malakay ay isang gawa-gawa lamang. Kapatid, kindly follow the Facebook page and YouTube channel Mr. 721 Catholic po. Marami tayong matutunan na mga magandang bagay. God bless. Magandang araw mga kapatid. Ako po si Earl John Mula. Sakristan po ako ni Father Darwin. Ini-invite ko po kayo na mag-follow and subscribe sa YouTube channel ni Mr. 721 Catholic. God bless po.